Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito na naman po tayo sa clinic at ituloy po natin ang ating live consultation. Okay? So, may binanggit ako kanina tungkol sa pasyente na nagpakuha ng dugo at hindi niya madala yung resulta kaagad sa ospital, yung outpatient hospital, dahil nga pinabalik 20 days after pa. Okay? Eh hindi siya makapaghintay kasi that would be 9 days from now, no? Kasi 20 days ago nandun siya sa hospital na yun. Ayun, nandito na yung result. Tingnan ninyo, so makita ninyo, alisin ko yung staple wire. Bakit? Kasi, ewan ko lang kung left-handed ba yung taga-laboratory. Yun nga, ang pag-staple ay nasa right side. Kahit left-handed, I'm sure dapat, pag mag-staple kayo, dito sa right side. I think that is standard ata di ba? Eh ngayon, naka-staple sa left side, tanggalin ko na naman ito. Ayan. At ayusin natin para ma-staple ng maayos, which is on the correct side and which is on the right side. Ayan, staple natin sa right side. Yun. So ituloy natin. Yung alpha-fetoprotein, itong mga tumor markers, normal naman rin po lahat. AFP, tumor marker ng liver. Kung may cancer kayo sa liver, mag-akyat yung AFP. Kung may cancer kayo sa ovary, mag-akyat yung CA125. Kung may cancer kayo sa colon, mag-akyat yung CEA. At saka tinest po yung TSH kung meron ba kayong problema sa thyroid, normal naman po lang. So far, based on the tumor markers and TSH, wala naman po kayong cancer at saka wala naman po kayo siguro problema sa thyroid. Ang tanong ko lang po is, bakit chinek itong mga tumor markers? Pero pong nakita. Nag-request po ako, Dok, may nakapa kasi dito, Dok. Sa thyroid? Opo. Okay. So, meron kayong nakapa. Tulon daw. Para malaman natin kung yung bukol sa leeg ay dahil po sa lucei or kulani or lymph node kontra sa bukol ng thyroid. Okay, para malaman natin kung alin sa dalawa, ipalunok po natin yung pasyente yung laway niya habang kinakapa natin yung bukol. Pag lumunok kayo at umakyat yung bukol at magbaba, ibig sabihin part ng thyroid gland or maybe goiter. Pero pag lumunok kayo, hindi umakyat yung bukol at hindi bumaba, mananatil na nandyan, malamang yung bukol po ay hindi po part sa thyroid gland. Malamang pwede lucei or lymph node or kulani or pwede rin cyst, no? Okay, ng thyroid gland, no? Okay, so yun po ang difference, no? I'm sorry, cyst na hindi part sa thyroid gland kasi hindi siya nang-move habang pinapalunok ninyong pasyente. Ulitin ko po, pag yung bukol sa leeg ay nag-move habang lumulunok ka at bumababa, pagkatapos ng paglunok, malamang yung bukol po ay thyroid gland in origin, no? Pero pag hindi nag-move habang lumulunok yung pasyente, malamang yung bukol po ay hindi po part sa thyroid gland. And therefore, malamang normal po yung thyroid gland. So, normal pa na po yung TSH ninyo, pero hindi po chinek ng iba. Like, yung free T4 at saka yung T3, no? Dapat sabay yan. Pero anyway, i-request ko na lang po. Okay, so, hindi naman ko kay anemic. Yung CBC naman po ninyo normal, hindi kay anemic. Okay. Tsaka, maganda po yung CBC. Tapos, yung hemoglobin A1C, ito yung average level ng sugar ninyo for the past 3 months, nasa 6.01. Medyo malapit na po sa borderline. Pero wala naman po kay diabetes, no? Diabetic po ako. Diabetic kayo. So, more or less, fair ang control
ng sugar level ninyo for the past 3 months, no? Okay? So, maganda naman po. Pero kung pwede, ipababa natin ng konti yung HbA1c kasi nasa borderline po tayo. Okay? Tapos, yung urine albumin creatinine, medyo mataas na po ng konti, no? Okay? Malamang meron na siguro kayong partial kidney damage, no? Okay, kaya mag-ingat na po kayo. I'm sure na palaging mataas yung level ng sugar ninyo, no? Kailan kayo na-discover na may diabetes kayo? Ilang taon po kayo? 45. 45 years old. So, it's been 21 years na, ha? So, madalas mataas, no? Yung totoo. Tama po ba? Nakontrol ko lang sa tambal doon. Pero madalas mataas. Ha? Tama po ba? Mas madalas above 6.2 yung sugar ninyo, no? Ano yung usual sugar level ninyo pag magpakuha kayo ng FBS? Fasting blood sugar. Usually, ilan po? 5, 6, 6, 7. May 7. Opo, minsan. Pag matakaon. Minsan may 9. Wala ko ng 9. Okay. So, yung ihi naman po ninyo, negative pa naman po yung protein at saka yung RBC at saka WBC normal naman po. Anyway, so dagdag na lang po kayo ng test para sa thyroid ninyo, ha? Okay? Gusto ko ulitin natin yung TSH, free T4 at saka free T3. Isabay po natin itong tatlo, ha? Maraming laboratory, although I'm not saying na hindi accurate, no? Yung mga government laboratories. Okay, pero I prefer pag magpa-check kayo ng free T4 at saka TSH sa mga private laboratories. Okay, kasi Pwede malaman ako po, sabay pwede po. Malaman naman po natin kung may konting pagdududa sa result, no? Kasi po, pag toxic ang goiter, dapat mataas ang free T4, mababa ang TSH. Pag high po, yung kabaligtaran ng toxic, mababa ang free T4, mataas ang TSH. Pero pag normal, hindi toxic, hindi hypo, pero malaki ang thyroid gland, therefore, meron pa rin siyang goiter, at maaaring ito po yung euthyroid goiter dahil normal ang kaniyang free T4 at saka TSH. So, ipaulit na lang po natin, pero this time, ipakompleto na lang po natin. Hindi po kayo nagpa-ultrasound sa neck? Hindi pa kayo nagpa-ultrasound? Hindi kayo... Nagutusan ako, Dok. Kailan po yan? Nakalipot ko. Basta napunta Matagal na po yun? Mga 1 year na siguro, Dok. Hindi po kayo ni-request ng ultrasound of the neck ulit? Hindi Wala naman pa, po. wala. Ulitin natin yung ultrasound of the neck kasi meron nga siyang bukol at maaaring galing po ito sa thyroid gland kasi nag-move siya nung pinapalunok ko si Madam, no? Sa ultrasound naman, makikita natin kung marami ba siyang kulani bukod sa yung problema na sa thyroid gland. Kasi pag maraming kulani at malaki, syempre magdududa po tayo ng cancer, no? Lalo yung papillary adenocarcinoma of the thyroid gland na madalas pumupunta or nagmetastasize sa mga lymph nodes sa paligid, no? So, yun po ang purpose kung bakit ipapa-ultrasound ko po si Madam at para magkaroon tayo ng baseline kung gaano na po kalaki yung thyroid gland na ngayon or yung bukol, kung meron bukol, para ma-monitor natin yung size ng bukol na yon, maybe every 6 months or every year, no? Depende. Okay, lalo pag solid ang bukol, ayaw natin yan. Although, madalas, kahit solid, benign naman po yan. Mas gusto natin yung cystic, yung bukol, no? Pero, ang pinaka-basis natin kung bakit kailangan i-monitor natin or mas madalas i-monitor natin ang kaniyang thyroid gland is kapag ang bukol ay mabilis lumaki. Kasi pag mabilis masyadong lumaki, syempre mag-suspect po tayo na baka meron siyang cancer sa bukol na yun na pwede part ng thyroid gland, no? Okay, so ipa-ultrasound na lang kita para meron tayong baseline, ha? So, anong gamot po ninyo sa diabetes ninyo? Gliclazide po. Okay. Sa hypertension, Losartan 100. Okay. Tapos,
Tapos yung... May high blood kayo, may diabetes Opo. kayo, at saka, Yun lang. okay. Tapos yung gina-pareset ako sa yung hindi ka makatulog, Dok. Okay, sa Ibigyan hindi, mo man ako na... Oh, hindi kayo makatulog. Oh, Okay. rescue Ilang na. taon na po kayo hindi makatulog? Kuha na, lately lang yung last na akong kuha, antidepressant do kay parang May ata yun, Dok. Okay. Tapos gibigyan mo ako ng kuha. Palagi kayo nagsa-cellphone sa gabi? Ibili. Ah. Tapos, Dati hindi pa kayo nagsa-cellphone sa gabi. Kasi ka ng stress ko doon, katulog. Bisa gusto ko matulog, di ko katulog. Meron kayong stress pala? Wala ka nang, parang maramdaman ko lang ba, di nagkatulog ka. Ano pong trabaho ninyo ngayon? Wala na po, 66 na, wala. Sa bahay lang, bantay sa Bahay. ako. Okay, yun lang ang trabaho ninyo. Tapos kapoy ako, di akong katulog. Pero average time na ng tulog po niya, ano pong average time ninyo? Pag matulog ako, maghiga na ako galas 8 Dok. Pag hindi talaga ako inaantok, mag-abot ako ng 1 to 2, zakap ako. Pero matulog. habang nakahiga kayo, nagsa-cellphone pa rin Hindi, kayo? wala ka. Cellphone, Dok. Okay. So, busy ba po kayo bago kayo maghiga? Yes. Anong binibisihan ninyo bago kayo maghiga? Hugas plato, Ano pa? ligpit ng mga kuwan. Ligpit. Ano Hugas pa? plato, yan lang. Magwalis pa siguro minsan. Tapos mag-fold ng mga damit siguro. Opo, Tapos magpunas-punas pa siguro. sa misa. Okay. Wala naman kayong racket sa bahay like tindahan. Wala po. Wala. Oh, okay. So, eto ha. So, eto parang pinakahuling advice na po natin para sa insomnia. Kasi meron kasi insomnia si Madam no? So, ang advice ko lang po ay, kung gusto kayo makatulog ng alas 8 ng gabi, siguraduhin ninyo 2 to 3 hours bago mag alas 8, hindi na po kayo mag-engage sa mga activities na nakakapa-alerto sa utak. Katulad yung pagwalis, magpunas, or magligpit pa, or mag-fold pa ng mga damit. Well, of course, sa paghugas ng plato, ay mukhang kailangan yan. Hindi na pwede natin bukas pa ihugas yung mga plato, no? So, madali lang naman paghugas ng plato at hindi na masyado makaka-excite sa brain, di ba? So, that could be the exception. Pero other than washing plates, kung gusto kayo makatulog ng alas 8, dapat 5 o'clock pa lang, up to 8 o'clock, wala na po kayong mga activities like magwalis, no? Maglaba, no? Magchika-chika, or mag-text-text ba, or manood pa ng TV. Kasi, ito po ay nakaka-alert sa utak at pagdating ng alas 8, kahit pinatay mo na po yung cellphone at saka TV, kahit tumigil na po kayo sa paglaba, hindi pa rin po kayo makatulog. Maraming salamat po.